stay. With faith we kneel down to pray. Wash us from our guilt and free us from our sins. Teach us to love you, O Lord. We open our hearts and we praise you, Lord. By your cross you saved the world. Forgive us our sins, have mercy on us. Teach us to love you, O Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa pangalawang linggo ng panahon ng Kwaresma. Maririnig natin sa ating Ebanghelyo ang eksena ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo or the Transfiguration of the Lord. Ito'y pagpapakita ng kanyang kalwalhatian bago ang kanyang paghihirap sa Kalbaryo. At pinapakita din sa atin ng Panginoong Hesukristo na kung tayo ay susunod sa Kanya, makikinig, magbabago din ang ating buhay, magiging mas mabuti ito, magiging mas masaya, magiging mas maliwanag, at magiging mas payapa. Ano ba ang gusto niyong baguhin sa inyong buhay? Sino mga taong gusto niyong magbago? Anong sitwasyon sa iyong buhay ang gusto mong magbago? Alay natin lahat ito sa Diyos. Magpakumbaba tayo minsan pa sa Kanya para matanggap natin ang Kanyang pagpapala. Para tayo ay maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagpapakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yon, sinubok ng Diyos si Abraham.
Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isahak at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng batuin sa langit at ng buhangin ng dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling mo ng poong mahal ko'y laging namumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap na nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod, katulad ng aking ina. Maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng laing pasasalamat, ang handog kong palagi sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyo'y inirang sa templo ng Jerusalem, ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang mag-aharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang
nasa kanan ng Diyos. Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puti. Ano pat walang sino man makakapagpaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan niyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kung hindi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggang hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po, Father. Pinagdarasal po namin na kayong lahat, ating mga online mass goers, ay naway manatiling maganda ang inyong kalagayan, maganda ang inyong kalusugan, at mabuti at masaya ang inyong mga kaisipan. Amen? Hindi ko po alam kung nakakita na kayo ng chameleon. Yung mga chameleon po ay reptile, para mga malalaking butiki. At nag-iiba po yung kulay ng mga chameleon. Nag-blend po sila sa kanilang mga kapaligiran, sa kanilang environment. Yun po yung defense mechanism po ng chameleon. Para hindi po sila makita ng mga ibang hayop, ng mga predator, para sila po ay manatiling ligtas. Nung po minsan, ako po ay nanunood ng isang dokumentaryo, ng isang palabas. At napaka-interesting po ng aking nalaman tungkol sa mga chameleon. Na pag malapit na palang mamatay, itong hayop na ito, lalabas po yung lahat ng mga pinakamagandang kulay niya sa kanyang balat. Makikita mo, dito palang lalabas, magpapakita ng napakatingkad na kulay.
Di po ba napakasayang nito na ang ganda talaga ng totoong kulay ng chameleon. Very colorful po siya. Pero habang nung siya'y nabubuhay, tinatago niya ito. Di po ba parang tayo lang, makaka-relate tayo dito? Di ba marami po sa atin ganyan? Tinatago natin yung kagandahang loob natin, yung ating kabutihan, yung ating kabanalan. Kailan lumalabas yung ating magandang pagkatao? Kapag malapit na tayong mamatay. Kapag alam na natin na malapit na ang katapusan, kapag alam natin na nauubos na ang ating oras at panahon, marami po sa ating ganyan, di ba? Meron po mga ibang tao na buong buhay nila nag-iipon ng pera, nagtitipid, napakakuripot. Pero kapag sobrang tanda na, dun palang naiisipan na sila'y magbakasyon, sila'y gumastos, pero hindi na po nila ma-enjoy yung kanilang inipon na pera. Bakit? Paano pa sila makakapasyal? Sumasakit na yung kanilang mga tuhod. Paano pa sila makakakain? Ang dami na po bawal sa kanila. Paano pa nila mai-enjoy? Hindi na sila makaalis-alis sa kanilang mga bahay at tahanan. Meron pong iba, nung malakas sila at nangangailangan ang kanilang mga kapatid, ayaw nilang bigyan ng pera. Ayaw nilang bigyan ng mana. Kailan binigyan ng pera? Noong may sakit na. Nung nakaratay na yung kanilang mga kapatid at malapit ng mamatay. Yun yung nakakalungkot, hindi po ba? Bakit kung kailan patay na, doon palang magbibigay ng pera? Ang tanong, mai-enjoy pa ba ng kapatid mo ito? Ang tanong, magagamit pa ba ng iyong minamahal mo ito na nandun na sa kabaong? Bakit ang iba, hindi po nila maunawaan ito? Hindi po ba? Na hindi natin maidadala sa hukay ang ating mga inipon na pera. Paulit-ulit nating naririnig ito, paulit-ulit nating sinasabi, hindi mo madadala sa kamatayan ang inipon mo. Pero napakatigas ng ating ulo. Nananatili tayong makasarili, ganid at matakaw sa pera. Di po ba? Alam natin yan. Ang sarap ng pera ay pag ginagastos mo ito. Ang sarap ng pera ay pag binabahagi mo, binibigay mo, sineshare mo sa ibang tao. Tingnan niyo po, ang dami dyan. May hawak na pera, iniipon yung pera, pero tingnan niyo po yung kanilang mga muka. Palaging nakakunot ang kilay, palaging stress, iniisip yung pera. Kala ko ba na pwede tayong pasayahin ng pera, pero meron mga ibang tao, sobrang dami ng pera, hindi sila masaya. Ang tanong, hanggang kailan mo iipitin yung perang yan? Kung pwede ka naman pasayahin ng pera sa pamamagitan ng paggastos mo, tulong sa ibang tao, lalong-lalo na sa iyong pamilya at sa iyong mga minamahal. Meron din po yung mga ibang babaero dyan, buong buhay nila, hindi sila tapat sa kanilang mga asawa, sa kanilang pamilya. Kailan babalik doon sa kanilang original wife? Kapag meron na silang malalang sakit, hindi po ba? Doon sila babalik, gumagapang, humihingi ng tawad, nagpapasori. Kailangan pa ba na hintayin mo na magkasakit ka bago ka maging tapat sa iyong asawa at pamilya? Hindi po ba nakakalungkot yun? Buong buhay mo, ikay sakit ng ulo ng iyong pamilya. Nakuha na ngang na-stress, na-trauma ng iyong mga anak. Wala ka pa rin pakialam. Bakit kung kailan ka magkakasakit at nararamdaman mo malapit ka ng mamatay, doon mo palang maiisip na magbagong buhay. Doon mo palang maiisip na magpakabuti. Mga kapatid, kailangan pa ba nating hintayin na tayo ay maghirap at malapit ng mamatay bago natin ipakita ang pinakamaganda ng ating pag-ugali at pagkatao? Yan po ang pinapaalala sa atin ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Bago po mamatay si Jesus sa krus doon sa Kalbaryo, nagbago ng anyo itong ating Panginoon sa bundok ng Tabor. Pinakita niya ang liwanag ng kanyang pagkatao. Hindi na po hinintay ni Jesus na siya ay maghirap sa krus bago niya ilabas ang pinakamagandang itsura ng kanyang kalooban. Sabi po sa Ebanghelyo, pag-akyat daw ni Jesus doon sa bundok, kasama niya ang kanyang mga alagad, bigla-bigla, nagbago ang kanyang suot. Naging maliwanag, naging puting-puti ito. Tingnan niyo po yun. Biglang nag-ibang anyo si Jesus.
Wala pong ibang dahilan. Basta't nagbago siya, basta't nagliwanag ang ating Panginoon. At yan po ang mabuting balita na tayo din mga tagasunod niya, pwede din po tayong biglang magbago sa tulong ng grasya ng Diyos. Kahit walang magandang dahilan, mga kapatid, maaari tayong magbago. Dahil ang pagbabago para sa mabuti ay isang magandang dahilan. You don't need any good reason to change for the better. But when you change for the better, that in itself is a good reason. Sana, wag na po nating hintayin ang bukas para magbago tayo. The question is, what change can we immediately do now? Anong pagbabago ang pwede mong magawa ngayon din? Anong magandang pagbabago na pwede natin magawa ngayon? Simple lang po. Yung maghanap tayo ng magagawa natin para mapangiti ang Diyos at ang ating mga kapwa. This is the challenge, my dear friends. Be someone's reason to smile today. At ano ang magandang maipapakita natin para mapangiti po natin ang Diyos? Dalawa po. Una, God will smile to you when you avoid sin. Gusto mo mapangiti ang Diyos? Umiwas ka sa kasalanan. Sabi po sa Proverbs 15, verse 9, tandaan niyo po ito, the way of the wicked is an abomination to the Lord, but those who pursue righteousness, God loves. Paano mo mapapangiti ang Diyos kung patuloy ka pa rin sa iyong paggawa ng mali at hindi tama? So ano magandang gawin ngayon? Sumunod tayo sa mensahe, sa utos ni Jesus na magbalik loob sa Diyos, na magbago ng buhay. Repent. Humble yourself. God smiles to those who humble themselves. Because if you do not humble yourself, you will be humbled. Ang ganda pong paalaala nun. Kung hindi ka marunong magpakumbaba, ikaw ay ibababa ng Diyos. So isang magandang tanong, ano ang kailangan kong baguhin ngayon sa aking buhay? Anong kasalanan ang kailangan kong iwasan ngayon sa aking buhay? Gusto mong mapangiti ang Diyos? Umiwas sa pagkakasala. Pero pangalawa, kung gusto mong mapangiti ang Diyos, kailangan kang maging tapat sa Diyos. Be faithful to God. Yan yung ating narinig sa unang pagbasa. Ang kwento ni Abraham, sinasakripisyo niya ang kanyang anak si Isaac dahil hiningi ito ng Diyos. Balikan niyo po ang kwentong yun, nakakapagtaka talaga. Kasi si Abraham, tumanda na, sobrang tanda. Ito lang yung kanyang dasal sa Diyos na magkaroon ng anak. At nung binigay ng Diyos itong kanyang anak nung mga 90 years old na siya, ano naman hiningi ng Diyos? Isakripisyo mo yung anak mo sa akin. Pero hindi po nagreklamo si Abraham sa Diyos. Hindi niya kinwestiyon ang kagustuhan ng Diyos. Nung hiningi ni Yahweh ang kanyang anak, walang pag-aalinlangan sa kanya, walang dalawang isip, sumunod siya. At dito nakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Dahil po dito anong nangyari? Nangako ang Diyos na siya ay pagpapalain ng sobra-sobra. God promised that to Abraham, because of your faithfulness to me, I will bless you abundantly and I will make your descendants as numerous as the stars, as numerous as the sand of the sea. Tingnan niyo po, yung dating baog, ngayon siyang pagmumulan ng maraming angkan. Kaya nga, yan po yung isang hamon sa atin na pag ikaw ay tapat sa Diyos, hindi mo lang mapapangiti ang Diyos, ikaw ay pagpapalain pa niya ng sobra-sobra, siksik, liglig at umaapaw. The question is there is something God wants me to do which I still avoid doing. Ano yung pinapagawa ng Diyos sa akin ngayon, sa aking buhay, na iniiwasan ko, na inaayawan ko, na hindi ko pa rin ginagawa? Narinig natin sa Ebanghelyo, nung nagbagong anyo ang ating Panginoong Hesukristo, meron daw silang narinig na isang boses sa alapaap sa langit. Sabi, ito ang aking minamahal na anak. Sundan niyo siya. Mga kapatid, kapag pinakikinggan natin, sinusundan si Jesus, ang anak ng Diyos, napapangiti din natin ang Diyos Ama. At ikaw ay pagpapalain lang sa pamamagitan ng pagsunod sa likod ni Jesus. Alam niyo po, marami po sa atin,
eksperto sa pagpapaluha sa iba. Di po ba? Diyan tayo magaling eh. Tayo madalas sa nagiging dahilan ng lungkot ng ibang tao. Pero sana naman po, kung ma-realize nyo ito, kung mapagtanto nyo, na madalas kayo ang nagiging dahilan ng luha ng iba. Sana naman, magpursige ka na ikaw din ay maging dahilan ng ngiti ng iba. Balansihin nyo naman. Kung marunong ka magpaiyak, sana naman marunong ka ring magpangiti. Hindi nyo po ba napansin na pag namatay yung tao, doon pa lang natin siya bibigyan ng bulaklak? Bakit kailangan nating hintayin na mamatay muna yung tao bago natin bigyan ng bulaklak? Doon mo palang papadala yung bouquet na pagkalaki-laki tabi ng kanyang kabaong. At pag nilibing na, doon mo tatambakan ng bulaklak yung tao. Ang tanong, nung buhay yung tao, binibigyan mo ba ng bulaklak? Meron pa nga mga iba kung kailan namatay, doon palang nilalagay yung mga paboritong pagkain. Bakit nung buhay ba, binibigyan mo ng paboritong pagkain? Ang tanong, yung patay, aamoy pa niya yung bulaklak. Yung bangkay, ma-appreciate pa ba niya yung ganda ng mga binibigay mong bulaklak? Di ba hindi? Ang tanong, binibigyan nyo, pinagluluto nyo ng pagkain yung patay. Dinadala nyo pa sa sementeryo. Inaalay nyo doon sa patay. Matitikman pa ba niya? Bakit kung kailan patay na? Doon ka humahagulgol, doon mo sinasabi, mahal mo siya. Pero nung buhay siya, hindi man marinig-rinig nung tao kung gaano mo siya kamahal. Maririnig pa ba niya? Mauunawaan pa ba niya? Makakapagpasaya pa ba ang iyong salita doon sa patay? Bakit kailangan pa nating hintayin na mamatay ang tao bago natin siya pasiyahin? Bakit hindi ngayon, habang buhay, habang nakakarinig, habang nararamdaman, bakit hindi natin pasiyahin at magpangiti dito sa mga taong minamahal natin? Bakit hindi po natin ugaliin ito na habang buhay ang minamahal mo, maging dahilan ka ng kanyang pagngiti? Make an effort. Be the reason of someone's smile today. Isang mabilis na paraan para magbago ang iyong buhay. Ano po? Yung umiti ka lang. Why smile? Because smile, remember, is your happiness under your nose. Hinahanap natin yung tuwa sa labas. Nakakalimutan natin ang tuwa nandito na sa ating kalooban. Smile because you can change somebody. Nakakahawa po ang ngiti. Kahit na may nararamdamang kasakit, kahit na may iniisip kang pangamba, try to smile. It can change someone's life today. And smile for God. Why? Because your smile is your shortest prayer of gratitude that you can offer to God. Nahihirapan kang magdasal, anong kailangan mong gawin? Ngumiti ka. Tandaan niyo po yung napakagandang kasabihan that your life is God's gift to you. What you do with your life is your gift to God. Ang buhay na ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ang tanong, bago tayo bumalik sa Kanya, ano ang gagawin natin sa buhay na ito? Sana bago natin makaharap ng Diyos, mapagmalaki natin sa Kanya, Panginoon, naging dahilan ako ng pagngiti ng iba. Panginoon, sinubukan ko, I tried my best na mapangiti kayo. Sinubukan ko umiwas sa kasalanan, sinubukan ko maging tapat. Ngayon, kung nagiging dahilan ka pa rin ng pagluha ng iba, kung nagiging dahilan ka pa rin ng pagsimangot ng Diyos, habang may oras at panahon, mga kapatid, huwag natin sayangin ito. Pwede kang magbago. Ngayon na, huwag mo nang hihintayin ang bukas. May magagawa ka. Pakita mo ang kagandahan ng iyong kalooban, ng iyong pagkatao na tinanim na ng Diyos sa iyo. Magsimula nung umpisa pa, maaari sa tulong ng Kanyang grasya. Yat ang ipatulong natin sa Kanya sa banal na misang ito. Sabihin natin, Panginoon, gabayan mo kami, tulungan mo kami sa tunay na pagbabago. Maging daan kami ng pagngiti ng iba, maging dahilan din kami ng iyong pagngiti, ngayon at magpakailanman. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang kaningningan ng pagbabagong anyo ay nakakatulong sa atin para tanggapin ang malungkot na katunayan ng krus sa buhay ni Kristo at sa buhay rin natin. Tigib sa pananalig at maasang pagmamahal ng Ama, manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway tapat niyang magampanan ang kanyang misyong magpahayag sa lahat ng bansa na si Jesus ang tanging tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng iba pang pinunong espiritual, naway tuwi na silang manalig sa pagmamahal ng Diyos, maging sa gitna ng pagdurusa at pakikibaka. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng dumaraan sa mga mahigpit na pagsubok, naway matagpuan nila sa Panginoon ang bukal ng kanilang kasiyahan at lakas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, alay natin sa Diyos, buksan natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at intensyon. O Diyos, Ama namin, bukal ng lahat ng lakas at kasiyahan, gawin mo kaming tapat sa iyong hanggang kamatayan. Sunod sa halimbawa ni Jesus na iyong anak, na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay nagdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at mapagbanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamamatay para sa lahat. Sa kanila kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos na liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalaga para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ang lahat ng pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos,
kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating mga puso, alalahanin natin at ipagdasal ang mga kapatid nating nahihirapan dahil sa kanilang karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila habang pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Alawin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW. Dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabangan mo sa dakilang pagliliwanag sa buong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo kami sa karikitan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. May kasabihan po na smile so that you can change the world, but do not allow the world to change your smile. Alam ko po, mayroong mga iba sa inyo ayaw ngumiti dahil may dahilan, nasaktan o nahihirapan sa kasalukuyan.
Pero ano man ang ating pinagdadaanan, mga kapatid, kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Balikan niyo ang pangalawang pagbasa, napakaganda din po. Sabi, kung nga ang Diyos Ama binigay niya ang kanyang anak para sa atin, ano pa kaya ang hindi niya pwedeng ipagkaloob sa atin? Kung yung pinakamahalagang bagay sa kanya, mahal na mahal niya ang kanyang anak, binigay niya. Yung pa kayang grasya na hinihingi mo, ipagkakait niya sa iyo. Kaya nga, the quickest way so that you can show your gratitude to the Lord every day is through your smile. Kahit na nahihirapan ka, ngumiti ka, hindi mo alam, ikaw din ay makakapagpangiti ng iba, makakapagpasaya ng iba. May kabutihan na tinanim ang Diyos sa ating buhay, naway ilabas natin ito sa ating pananalita, sa ating pagkilos, sa ating pakikitungo sa iba. Magpangiti ka ng iba at ikaw ay pagpapalain din ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayo ay pagpalain ng Diyos sa may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.